Pinutol at tinangay ng magnanakaw ang mga kable ng ilang kamera ng MMDA na ginagamit sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang krimen, nahuli ka mismo ng CCTV ng ahensya. Saksi si Joseph Morong. Kadalasang ginagamit ang mga CCTV laban sa kriminalidad o paglabag sa batas. Pero ang mismong gamit kontra krimen, siya naman tinarget ng mga magnanakaw sa EDSA Guadalupe Overpass. Ang pagnanakaw nakuhanan mismo ng iba pang bagong kamera roon ng MMDA na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Makikita sa video ang isang nakatambay sa gitna ng overpass nang bigla siyang dumukwang at may inabot malapit sa mga CCTV. Ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera ayon sa MMDA. June 20 pa ito nangyari pero nabisto lamang noong Martes nang di gumana ang CCTV. 8 CCTV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass ang natangayan ng kable. Mukhang talamak na ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable roon may babala ng huwag puputulin dahil gawa sa fiber optic at walang tanso na maibebenta. Ayon sa MMDA, pinaimbestigahan na nila sa pulisya ang nakawan. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than gagamitin sa game. yung galit sa NCAP. Nasa may mga overpass, katulad ito naka-install yung ilan sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Ayon sa MMDA, malaking tulong ang mga NCAP camera para mapanatiling maayos at ligtas ang mga kalsada. Lalo sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS noong isang taon, lumalabas ng EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. Well, we don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming accident, kundi lahat ng road sa Metro Manila for all. Tingin ng MMDA, posibleng ang siksikan sa EDSA ang rason kung bakit maraming aksidente roon. Habang madilim naman sa C5. Mula raw nung ibalik ang NCAP, bumaba ng 18% ang mga naitalang aksidente sa EDSA habang 30% naman ang ibinaba sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may panukala ring ibaba ang speed limit sa 30 kilometers per hour. I'm really promoting speed limits na mababa ang speed limit especially during the night. Kasi na sinabi ng data nila, most of these crashes happen at night. Pero marami pa raw kailangang balansahin para maipatupad yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.